ang mensahe ko kanina sa libadura. Sana po sa ating pagkinig ng salita ng Diyos, itago natin yung libadura ngayon. Sa dati ng panahon, ating kung magagamit ito, hindi lamang sa ating kalaguan, kundi sa pagbabahagi din ng mabuting balita sa ating mga kaibigan, ating mga kamag-anak. At sana umalsa ito sa atin mula sa umagang ito. Kaya ating treasure, ito natin ang ating mga deng, ating mga diwa sa pakikinig ng salita ng Diyos. Tayo po'y mga kaupo, kung mayroon po kayong Biblia, kunin po natin ito at buksan natin sa aklat po ng Lucas. Luke chapter 9. Luke chapter 9, at babasahin po natin ang ilang talata from 57 to 62. At ito'y hamon po natin ngayong umaga para po sa ating mga applicants, candidates, para po sa baptism o membership ng class. At ito rin para po sa ating lahat. Sa ating lahat ng mga miyembro at sa mga ating bisita, ito po'y hamon para sa ating lahat. Luke chapter 9, verse 57 hanggang 62. Ganito po ang pagkakasabi. Habang naglalakad sila sa daan ay may nagsabi sa kanya, "Ako'y susunod sa iyo saan ka man magpunta." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang mga asong gubat ay may mga lungga, at ang mga ibon sa impapawid ay may mga pugad. Subalit ang anak ng tao ay walang mapaghiligan man lamang ng kanyang ulo." Sinabi niya sa iba, "Sumunod ka sa akin." Subalit siya'y sumagot, "Panginoon, hayaan mo muna akong umalis at ilibing ko ang aking ama." Subalit sinabi ni Jesus sa kanya, "Hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling patay. Subalit para sa iyo, pumayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos." At sinabi naman ng isa pa, "Ako'y susunod sa iyo, Panginoon. Subalit hayaan mo muna akong magpaalam sa mga nasa bahay ko." Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, "Walang sino mang humahawak sa araro at tumitingin sa mga nasa likuran ang karapat-dapat sa kaharian ng Diyos." Isa lang pong paksa ang binabanggit ko dito. Ito'y tumutukoy sa discipleship. Discipleship sa Tagalog po ay ang pagiging alagad, ang pagiging tagasunod ni Kristo. Na gusto kong tignan, punto rito, ang tema natin, the cost of being disciple or follower of Christ. Ang halaga po ng pagiging alagad o tagasunod kay Kristo Jesus. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po ay inyong mga tao at kami po'y nagsuko ng aming buhay at nawa marami pa sa amin dito dapat lang magsuko ng kanilang buhay sa inyo upang kami po ay maging tagasunod ninyo, maging alagad ninyo, sapagat yun ang nais ninyo ng taong makasalanan ay inyong iligtas mula sa kapamakan ng impyerno upang maging alagad o tagasunod ninyo. Nawa nga po, maunawaan namin ito sa aming pong mga buhay, ang kalagahan po o halaga o sukli o puhunan ng pagiging alagad ni Kristo. Ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Now, discipleship, ibig sabihin po, ang pagiging alagad, ito po'y mayroong napakataas na halaga. Higit sa inaasahan o iniisip man ng mga tao. Marami pong ayaw pumasok sa pagiging alagad. Marami pong ayaw mamuhunan sa pagiging disciple. Sapat na sa kanila ang maligtas, sapat na sa kanila ang maiwas sa impyerno, sapat na sa kanila ang maging Kristiyano sa kanilang pangalan. Ayaw nilang maging alagad at tagasunod ni Kristo. Iniligtas tayo hindi lamang para maligtas sa impyerno, kundi tayo upang magliwanag sa mundo.
At bilang mga alagad, utos ito ng Panginoon sa atin na ibigay natin ng ating liwanag sa madilim na sanlibutan upang ang mga tao ay matutong magpuri sa ating Ama. So ang magtalaga po ng buhay bilang tagasunod ni Kristo, dapat nating tandaan sa tatlong bagay. Una, hindi ito padalos-dalos. Hindi ito dinadaan sa apurahan. At higit sa lahat, ikalawa, hindi rin ito pabukas-bukas. Hindi rin ito patumpik-tumpik o procrastination. Bukas na lang. Hindi rin. At higit sa lahat, pangatlo, hindi rin ito paurong-sulong. No, hindi rin ito paurong-sulong. Ibig sabihin i-resolution. Wala talagang matatag na panindigan. So, tignan natin ang katangian ng tatlong aplikante dito sa pagiging alagad o pagsunod kay Kristo. Pansinin, ang unang-una na nababasa natin sa ating teksto, Luke 9, verse 58, 57, 58, ganito po ang pagkakasabi. And it came to pass that as they went in the way, a certain man said unto him, Lord, I will follow you wherever you go. And Jesus said unto him, Foxes have holes, and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Ang sagot ng Panginoon, ang pagiging tagasunod ko, ito'y haharap sa lahat ng mga kakulangan, walang bahay. Hindi ito pasarap. Now, sino ito? Kung ating titignan po sa Matthew chapter 8, verse 19, ang sabi dyan, a certain scribe came and said unto him, Teacher, I will follow you wherever you go. Isa pala itong iskriba. Now, iskriba, alam natin, may kaya ito, mayaman ito. Kaya ang tawag sa kanya ng Panginoon, ang sagot sa kanya, ang mga asong gubat may lungga at ang mga ibon may sariling mga pugad, ngunit ang anak ng tao, ni mahigbalagyan ng kanyang higa, ng kanyang ulo, wala. Nakita ng Panginoon ng puso ng eskribang ito, ng kanyang pagsunod para sa Panginoon ay pasarap. Gusto niyang makilala siya, gusto niyang malantad siya, gusto niyang sumikat siya, komportable ang buhay niya, baka kumita pa siya. Mali ng paniwala o hangarin ang eskribang ito na ang pagsunod sa Panginoon kadalasan sufferings, pagtitiis, pagtsatsaga, pananatili sa kabila ng mga kaaway ng kaharian. So inilantad dito ni Jesus ang nakatagong hangarin ng eskribang ito. Kaya minsan hindi ko mapanghawakan yung awit natin ng araw ng tayo po ay Pentecostal pa. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. Hindi po yan ang Ebanghelyo. Ang sinasabi ng Panginoon dito, napakalinaw. Ang sabi niya, Foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Mga kapatid, baka naman ang hangad nyo lamang, kaya gusto nyo maging Kristiyano, dahil ginhawa. Now, ayaw nyo maging alagad. Hindi pwede ang isang Kristiyano na hindi maging alagad. Dapat tayo'y maging alagad, tagasunod ni Kristo. At ang pagsunod kay Kristo ay hindi po pasarap, hindi ginhawa. Baka akala natin, alam nyo, kung ang buhay mo bilang isang Kristiyano, walang salungat sa iyong pananampalataya, may problema ka. May problema ka. Kung panay pasarap, hindi po yan ang sinasabi ni Kristo. Dito tinalakay ng Panginoon kung ano maging uri ng buhay mayroon ng isang alagad. Hindi po ito pasarap. Ganyan ang marami. Mabilis mangako. Pero pagdating sa hirap, pagdating sa pag-uusig, umaatras. Tulad sa talinhaga ng Panginoon. Umaatras. Yun ang unang aplikante. Suriin natin ang ating puso. Ito ba yung pagpapasarap para sumikat sulat ni Kiguloy, sulat kay Salamin, Pagtugda, International Ministry? Tanda natin, ang ating pong dala na susi
tahimik lang, hindi pagyayabang. Ikalawa, tignan natin ikalawang aplikante. Verse 59 to 60. Ang sabi, sinabi niya sa iba, sumunod ka sa akin. Subalit siya'y sumagot, Panginoon, hayaan mo muna akong umalis at ilibing ko ang aking ama. Subalit sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling patay. Subalit para sa iyo, umayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. At dalawang aplikante ito, pinangalanan ko pong ako muna. Me first. Yung isa, skriba, matalino, mayaman, pero the second applicant is ako muna. Me first. Pansinin niyo, isa siyang alagad ng Panginoon. Tunay na alagad. Tunay siyang disciple. Kaya naman, ang Panginoon may authority na mag-utos kaagad sa kanya. Ang sabi dito, at sinabi sa iba, sa kanya, sumunod ka sa akin. Sumunod ka sa akin. Pero ang sagot niya, teka muna. Ako muna ang tignan mo, Panginoon. Ako muna ang sundin mo. Anong kanyang gusto? Hayaan mo munang ilibing ko ang aking ama. Now, marami pong maan natin pwedeng bigyan ng meaning niya. Ilibing ng mga patay ang kanyang kapapatay. Kung ating titignan sa side nitong taong ito, sabi niya, hayaan mo munang ilibing ko ang aking ama. Ibig sabihin, hindi ako magiging alagad mo, Panginoon, hanggat nabubuhay pa yung tatay ko. Right? Hayaan mo nang mamatay yung tatay ko, pag nailibing ko na, saka ako susunod sa'yo. Paano sinasabi, hanggat meron pa akong gagawin sa buhay na ito, hindi ako pwede mag-alagad sa'yo. Ikalawang pagkakaroon dito, hindi na medyo marahas ang Panginoon dito. Ilibing mo, ay ilibing ng kapapatay ang kanyang kalipatan. Hindi po ito isang bagay na masama o masakit at pagkalitan ng Panginoon, kundi ang Panginoon dito, kanya pa rin sinusunod yung pong utos sa limang utos ng Panginoon, children, obey and submit to your parents. Kanya ito pinapakita na dapat ang mga anak, minamahal niya ang kanyang mga magulang. Pero, ang concern dito ng Panginoon, alin ba ang mas priority? Priority po ang sinusunod dito. Ikaw, alagad ko, sumunod ka. Yan ang priority mo sapagkat ang utos ng Panginoon, napaka-agaran niya. Ngayon, pag sinabing, hayaan mong ilibing ng patay ang kanyang kapwa-patay, meaning to say, hindi yun ang priority mo. Ang priority ng mga hindi ligtas ay asikasuhin ang kanilang sarili. Mas maraming tutulong sa tatay mo kaysa sa iyo. Ang prioridad mo bilang isang alagad, unahin mo ang kaharian ng Diyos. Hindi naman minamalit ni Kristo yung mga patay. Kundi, mas higit na nakakatulong ang hindi mananampalataya sa kanilang kapwa patay na hindi mananampalataya. Hindi po rito kinukundi ng Panginoon na kung ikaw'y Kristyano, bayaan mo na yung magulang mo. No? Hindi yan. Ibig sabihin ng Panginoon nito, bilang isang Kristyano ka, alin ba ang mas priority sa iyo? Sa totoo, ayon sa ibang komentarista ito, yung tatay niya buhay pa, hindi pa patay. Kasi may kultura sila na kung ikaw ang panganay na anak, kailangan nandiyan ka sa tatay mo, sabi mo, hanggang siya mamatay upang maibigay sa iyo ang iyong mana. Eh kung halimbawa ang tatay niya ay mamamatay 90 years old, pero ngayon 49 pa lang. O 50 years old pa lang yung tatay niya. So ang tagal niya mag-aantay bago mamatay tatay niya, bago sumunod sa Panginoon. Alin ba ang priority? Now, sa atin po mga kapatid, sa tingin ninyo, nangyayari ba ito sa atin? Ha? Sabi ng Panginoon sa iyo, o mangarap ka, teka muna, may trabaho ko eh. Ako muna intindihin mo, Panginoon. Me first. Nangyayari ba ito? Alin ba mas priority? Alin ba mas mahalaga? Unawain mo muna ako, Panginoon. Alam mo naman ang kailangan ko. Tsaka na muna yan.
Kaya, ang Panginoon nagturo ng priority. Ang tinuturo nito ng Panginoon, hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang kapapatay. Kung sabihin, mga patay, sabihin, spiritually dead to their physical dead na mga kamag-anak. Pero ikaw, dahil kay Kristiyano, you are the light of this earth. Go and preach the gospel. So dito nakita ng Panginoon ang puso ng ikalawang candidate na nakasentro sa kanyang sarili. Hindi talaga siya handang magbigay ng cost ng pagiging disciple. Ang dami niyang mga patakaran sa buhay. Ano bang mahalaga? Kaligtasan ng mga taong naghihintay ng mabuting balita? O ang sarili mong interest? Hindi ka magiging mabuting alagad kung pagpipilitan mo ang me first. Panginoon, ako muna. Ang utos ng Panginoon sa iyo, dahil kayo sa Kristiyano, doon pa lamang sa simula ng iyong pagtanggap kay Kristo, ikinamit mo ng buhay niya, kaya tinawag mo siyang Panginoon. Panginoon means you have to obey and follow. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, pagdating ng judgment, Matthew 7:21, not all who calls me Lord, Lord shall enter the kingdom of heaven. Only those who does, ako ba yung English nyo? The will of the Father. Preach! Teach! Share! Unahin natin yun. Kailangan ka ng Panginoon. Kaya ng Panginoon magligtas sa kanyang pamamaraan. Pero yun ang kanyang kalooban. Nagagamit siya ng mga mahihinang tulad natin. Gaya na prayer na tayo po'y tulad ng tatlong tasa, no? Isang tasa makintab, walang diferensya, tapos ikaw naman basag-basag na pero dugtong-dugtong pero butas-butas, at isa naman dito ay basag talagang durog. Alin ka doon? Karamihan na pipili, dito ako, maganda. Walang pipili rin sa butas-butas. Mayroon man, ilan, pero lalo na sa basag. Wala talaga. Pero, yun ang kalagayan natin. Talagang broken tayo sa kasalanan. But by the grace of God, tayo po'y na-transform. Yun lang, hindi pa kumpleto, gaya ng basa natin kanina. Mayroon pa tayong remaining sin. Kung tawagin yan yung ating old nature. Old nature. Pero gamit yan sa theology kasi remaining sin. Dahil ang ating nature ngayon ay we are new in Christ. Yun lang, hindi pa kumpleto. Butas-butas. Pangit, tignan ang buhay ng butas-butas. Pero yun ang maganda dahil pag nilagyan ng ilaw dyan, ang makikita niyan, hindi mo alam ni Kristo mula doon sa butas mo. Pero kung doon sa kumpleto, walang makikita kundi sarili mo. Ito yung skriba. At ito yung me first. Then ikatlo, mga kapatid, na applicant. Verse 61, 62. At sinabi naman ng isa pa, ako'y susunod sa iyo. Wow, galing. Panginoon. Subalit, hayaan mo muna akong magpaalam sa mga nasa bahay ko. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, walang sino mang umawak sa araw at tumitingin sa mga nasa likuran ang karapat-dapat sa karay ng Diyos. Nireview siya kagad. Hindi nireview na nireject, kundi tinuwid ang kanyang ugali. Naniniwala ko, yung tatlong ito, sunod ito sa Panginoon. Dahil ito'y lesson para sa atin. Ay, ito naman, tinawag ko po yung tsaka muna. Yung unang applicant, scriba. Pangalawa, ako muna. Pangatlo, tsaka muna. Tsaka muna. Halos magkakaparin na. Ako'y susunod sa iyo, Panginoon, pero, tsaka muna. Sasaglit lang muna ako sa aking pamilya. Alam niyo, pag sinabi nga, ako'y susunod. Pastor, talagang ngayon, ako'y susunod talaga sa Panginoon. Sarap pakinggan yan, no? Ang sarap talaga pakinggan. Parang yung pastor ay, salamat, mayroon ng katulong. Parang wala ng bigat. Pero pagka, ngayon, ito na,
Oh, gusto, may ganun kang gagawin. Oh, hindi ka naman. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanya, kung ganyan ang ugali mo, tsaka na muna, eh may tutulad ka sa isang magsasaka na nag-aararo, palingon-lingon, ano nangyari? Balog-balog yung daan niya, at hindi sa makarating. At maaari, titigil pa dahil napapagod. Tulad ng nauna, me first, hanggang salita lamang. Tulad ng napakarami ngayon. Pastor, pag ako ay nakapagtapos sa mga anak ko, maglilingkod ako sa Panginoon. Pero ngayon, tsaka na muna. Paano kayo ang Panginoon? Talaga sumasampalataya ka sa akin, anak? Opo, ikaw ang aking tagapalitan. Tsaka na muna, ha? Tsaka na muna. Hindi ganun sumasagot ng Panginoon. Magkaroon ka na ng kasinlaki ng buti ng mustasang panampalataya, sapat yun para magawa mo yung imposibleng kayang gawin ng tao. Ano yun? Magpalaglag ng bundok sa karagatan. That's impossible. Kaya ang salvation is impossible to men, but God, it's possible. Kailangan lang napakaliit na panampalataya para possible na matanggap mo ang salvation. Pero when it comes to follow and obey Christ, tarang kailangan dito ang malaking pananampalataya dahil sufferings ang iyong harapin, hindi po ginawa. Minsan wala kang matutunugan, wala kang mahigaan. Nalala ko ng araw nung kami ubisa ni Mama, nandun ko sa bundok, maglatag lang kami ng kulambo doon para lang makatulog. Eh ako takot na takot sa tingin. Pero kailangan ko matulog. Kailangan, dahil magtuturo pa ako kinabukasan sa mga tao hanggang magpaturo. So yun ang problema. Hindi naman talaga problema rin yung magpapaalam muna sa mga magulang sa kanyang mga kamag-anakan. Kundi inilantad na ng Panginoon ang puso ng tao ito na hindi ka pa sigurado. Patumpik-tumpik ka pa. Hindi ka pa sigurado. Ang kailangan ko dito ay buong puso na handang sumunod. Wala yung tsaka muna. Mayroon pa akong gagawin Panginoon. Mayroon pa akong tatapusin. Tsaka na lang pagka-libre na ako. Wala nang problema. Mga kapatid, mamamatay na lang tayo dahil sa problema. Hindi tayo mawawala. Para mawala po ang sakit sa problema, kailangan natin ang solusyon ng ating problema. Walang iba kundi ang Panginoon. Kaya minsan, ganun tayo, patigil-tigil, palingon-lingon, baluktot ang ating daan. Diba ganito nangyari kay Mrs. Lot sa Old Testament? Lingon-lingon, ano nangyari? Naging batong asin. Now, kapag nangako tayo sa Panginoon, katulad mamaya, mangangako po yun lahat eh. Kayo ba ay dadalo sa mga prayer meeting, sa mga pagtitipon? Opo. Kung tayo'y mangangako na sumunod kay Kristo, huwag nating hiyain si Kristo sa ating patutungo. Utos ng Panginoon at turo ng Panginoon sa prayer. In this way, pray to the Father. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Thy kingdom come. Banalin ang pangalan mo. Now, sino may dala ng pangalan ng Diyos? Tayo. Kung hindi tayo tumutupad sa ating pangako, sino napapaya sa atin? Hindi natin binabanal ang pangalan ng Diyos. Image bearer tayo ng God. Kapag tayo po ay be first and tsaka na muna, aba ang Panginoon ang nasisira sa buhay natin. Kaya, ganun lang ang pagmamalasakit ng inyong pastor. Brad, sis, nasaan ka? Minantsahan mo na naman ang pangalan ng Panginoon. Bakit hindi ka maayos-ayos sa ugali niyan? Minantsahan mo na naman ang pangalan ng Diyos. Mas mahalaga sa iyo ang iyong pusa. Mas mahalaga ang iyong aso na papahospital mo
na para lagyan mo ng oxygen dahil tag-init. Samantalang sarili mo, naghihingalo ka na sa spiritual. Kapag tayo nangako, gawin natin ang ating pangako. Discipleship, mayroong cost. At yan ang hamon ko ngayon sa ating 4 na candidate for membership. Ngayon, pakinggan natin ang kanilang mga patutuo. Una kong tatawagin para magbigay ng kanyang testimony. Babae mo na, no? Ladies first. Yung aking paboritong apo sa pananampalataya. Hana. Kami. Sige, anong masasabi mo, Hana, na ngayon tinanggap ka na, mamaya tatanggapin ka, anong naging damdamin mo, pakiramdam mo nung ikaw ay nakita ngayon, na-interview ka, na obserbahan na ikaw talaga ay tinawag ng Panginoon para idagdag sa kanyang iglesia. Anong masasabi mo dyan? Ano ba ang buhay mo dati? Unang sa lahat, nagulat ako. Hindi ko po alam na tatayo mo lang dito agad. Kala ko po mamaya pa na. Ano po. Siyempre po yung naramdaman ko po. Kasi po, siguro po yung yung... Kasi po, siyempre, kasi di po siguro po yung pagkakakilala niyo po sa akin, kung ano lang po yung nakikita niyo sa yung po sa panlabas po, parang siyempre po pagka lagi po ako kasama sa church, din po ako sumasama ako, pero sa totoo po talaga, po ako, parang natuturing ko po yung sarili. So, ayun po kung talaga po, yung buhay ko po, namuhay po na ayoko po na dinidiktahan yung buhay. So, po yung parang nahulog po ako sa kasalanan, nagkaroon po ako ng karelasyon po ng high school po hanggang college po ako. Talaga po, pinatitigil po ako ng pero matigas po yung puso ko. Pero salamat po sa Panginoon, yung matigpagbiyak yung buhay ko. Nakita ko po kung gano'n po sa mali yung buhay ko po na. Yung hiya po ko nun sa ginawa ko. Parang naisip ko na kung mapapagit ko lang po, sana hindi ko kinaya ng buhay ko po. Yun po. Parang to make the story short po. Tinagpog po ko na Panginoon sa buhay ko po. Tapos natanggap po yung kanya po biyaya sa pamamagitan dito. Yung pagpapasama ko, ginamit din yung mga magulang ko po na hindi po talaga nagsawa sa akin. Ilang beses po nagkakaroon. Sabi po nila ako, pinapalik po tapos po na ako. Tapos po, ang masasabi ko lang po sa mga kabataan po na tutulad ko po, huwag yun lang parang gusto ko munang itry ito lahat. Kasi sayang yung buhay. Hindi nyo alam kung hanggang kailan. Parang mas masarap yung i-enjoy natin, buhay natin sa Panginoon.
nakita ko nun na sobrang nasaya ko na pagkabuhay ko. Ayaw, mula po nung natanggap yung biyaya ng Panginoon, sabi ko, ayaw ko nang bumalik doon. Ayaw ko na balikan yung nung sa pangkasalanan na kung saan ako ginamit ng Panginoon. Okay na? Thank you, Anak. So nakita natin ang buhay niya, anak. Akala natin, napakabay sa batang ito. Masunurin, no? Pero nakita natin, siya mismo, inihayag niya kung gaano ka-depraved yung kanyang puso. Yan, mga kabataan, yan ang hamon, no? Kasi ang buhay sa mundo ito, parang sa palaka. Kumakain mo kayong palaka? Ito, biyano kayo eh. Patawa mo na ako sa kids. Kumakain mo yung palaka. Paano ba magluto ng palaka? Pag nagluto ng palaka, kung anong kaldero na kumukulo yung tubig, kumukulo sa kaboy, hagit yung palaka, anong gagawin ng palaka? Lumundag yun dahil sa init, no? Pero, kung ma-wise ka, ang gagawin mo, maglalagay ka ng tubig sa kawali o sa kaldero na malamig. Ilagay yung palaka, lalangoy-langoy siya. No? Ganyan ang paraan ng mundo. Pasasarapin ka sa buhay mo rito. Gusto mong matikman. Ngayon, sindihan mo ang apoy ng dahan-dahan, ngayon hindi niya naramdaman, medyo maitinit na, sarap na. Pero wala siya sa isip niya magdesisyon kung hanggang kailan darating ang pinakamainit na kaya niya gang umalis. Hindi niya isipin to na darating ito sa sukdulan na hindi na sa makalis. Ngayon, pag ininitan mo ulit ng mas malakas-lakas, medyo warm na. Masasarapan pa siya, pero never sa mind niya magsabi, kaya ito. Pag ito uminit na ng gusto, lalabas ako. Wala na siyang pagkakataon. Hanggang sa pag uminit siya at kumulo, itihay na lang siya. Ganyan ang ino-offer ng sin. Ino-offer ng mundo, mga kabataan. Gusto ng mundo, tikman mo muna kung ano yung sarap ng buhay nito. Pero wala ka talagang pagkakataon. No time to think na kailangan umalis pag uminit ito dahil nandun ka. Pero sa biyaya ng Panginoon, ikaw ay kinuha doon yung pangbahango nga sa tiyak. Ganon ang nangyayari kay Hannah. Salamat sa Panginoon. And ang kalaw naman, tawagan naman natin ang isa pang kabataan. Si M. M. Panay babae na muna. Sa kanyang lalaki, baka mamaya magwala yung lalaki. Sige, M, kwento mo anong nangyari sa'yo, anong nagama mo yung gawin, di ba patabinon? Una po sa lahat, kinakabahan ko talaga. Kasi nagulat din po kasi ako sa alam ko kasi pagkatapos mag-ano rin. Nakakatotoo. So yung ano po, yung naramdaman ko wala ba? Yung naramdaman ko po yung yung una-una po yung paglabas dyan sa dyan sa office. May shake lang sa akin agad. So yung pumasok ko agad sa isip tsaka sa puso ko, bawat taong nag-shake hand sa akin, parang magkasabi na, uy, responsibilidad mo sa church, sa yung pag-iwas sa mga, yun po yung lahat nga sa isip ko. Pero po yung para sa yung background po ng buhay ko. Kasi po tawag na, sa mula pagkabata ko po, nag-church na po kami sa Pentecostal. So, kasama ko po si Kuya Butch. Doon po kami sa Pentecostal Church. May po doon, yung po ko doon, yung parang wala lang, yung nagatangguling lang. Pero hindi naman talaga alam kung bakit mo ginagawa yun. Tapos po, hanggang sa napunta kami sa church na ito, na naliwanagan po kung salita ng Panginoon sa biyaya niya. Tsaka po, bago po yun. Yung ko po talaga, yung kasalanan ko po yung pagsinungaling po sa pagsinungaling po. Po yun. Tapos yung lumaki po ako kaya sa tita ko po kay Mami Selly. Kapag pag lagi niya po ako tinatanong,
overthink ka lang. Tapos lagi ko kong sinasabi, marami akong mga days out, pero hindi, pero po, ano talaga, sumasama ko talaga ako sa mga kaibigan ko. Naglalaro po kami ng ng online, gano'n. Tapos po, lagi po ako nagsisinungaling sa kanila patungkol po doon. Pero po yung sa pakikinig ko po ng pakikinig sa salita ng Panginoon, binigyan niya po ako ng biyaya para makilala po yung sarili ko na na kung gaano ako ka-deprave po sa aming kasalanan, na kung paano niya po yung ginawa sa krus para sa kaligtasan ko po. Kasi po, yung tinitingnan ko po kasi yung ginawa po ng Panginoon para sa akin, hindi po yung sariling gawa ko po. Ano po yun? Pero ngayon, anong pakiramdam mo ngayon noong masabi mo sa Diyos na sa kabila ng iyong pagiging kasinungalingan o ngayong natanggap na dahil sa biyaya ng Panginoon, so ano magiging buhay mo ngayon? Gaya po ng sabi po ni Lolo sa akin, yung i-guard ko daw po yung sarili ko sa yung pagsinungaling ko, kasi syempre po yung Kristiyano, pag totoong Kristiyano ka, dapat i-guard mo yung sarili mo sa kasalanan ka, yung kasalanan kong pagsinungaling ko. So, handa ka na mamaya. Sige, baka mamaya malamig ka. Habang nagsasabi si M, naalala mo yung larong Angry Birds? Ano yung Angry Birds? Anong ginagawa ng Angry Birds? Diba? Kapag tinatarget niya yung mga bagay, diba? Anong mga ganun, diba? Minsan ang mundo, gano'n tinatarget ka unti-unti hanggang sa bumagsak ng foundation mo, bumigay ka na. Pero salamat sa Panginoon, tulad kay M, talagang hinango rin sa Panginoon. Ayaw mo ba't hindi makapagsalita? Napakaliwanag yung kanyang mga testimony habang kami dalawa lang. So, puri ng Panginoon sa buhay ni M. Anong gusto niyo? Lalaki mo na o babae mo? Babae pa. Si Lynn. Tawagan natin si Lynn. Nag-isa ako magpasalamat sa lahat. Naghalo po kasi ng kaba. Saya yung naramdaman ko. Gusto ko lang po ibahagi yung testimony ko po sa labas kung paano po binago ng Panginoon ng buhay ko sa pagkakasala ko na nangaliwa po ako sa asawa ko, kahit sabihin po natin na nasa ibang bansa po yung tao na yun, pero napahiya po ako nung simula nung marinig ko yung preach po ni Pastor. Doon ko po naramdaman kung gaano po kalaki ang ginawa ko pong kasalanan doon po sa maliban po sa asawa ko sa Diyos po. Kahit po sabihin ko na yung ginagawa ko, may time na alam ko na asawa ko na wala akong ginawa kundi magbabad po sa FB at alam niya, tibing niya. Kasi po, wala po kasi akong ibang inisip kundi puro lang po saya, gawa ng siguro po dahil na rin po sa nagkaroon, hindi na po lingid sa lahat na nagkaroon po ako ng anak na may kapangsanan, kaya wala, yung mundo ko po umiikot lang doon sa pag-aalaga ng bata at bahay, yun lang po. Kaya ang nangyari po, yun nga po, gusto ko lang ibagi kung paano ako binago ng Panginoon nung malaman ko na malaki pa lang pagkakamali yung ginawa ko. At nagpapasalamat ako doon dahil sa pamamagitan po ng salita na lumalabas sa bibig ni Pastor Boy, namulat po ako sa katotohanan na hindi po pala dapat, kahit sabihin ko po na wala yung lalaki dito sa atin, sa malayong lugar, hindi po pala dapat, hindi ko pala po dapat ginawa yung bagay na yun na nakakahiya.
hallelujah po doon po sa Diyos at sa asawa ko po. Yun lang po. So ngayon, talagang pinago ng Panginoon, pinakita sa ilan ng kasama yun. Pastor. Okay, good. So, Facebook. Marami pong kay Rami ng pinasakatan yung Facebook na yan. Pero salamat sa Panginoon, sa biyaya niya. Dahil sa kabila ng madilim, yung buhay mo, messed up talaga, pero nililiwanag ng Panginoon. Alam mo yung kapal natin na biskuit, saka gatas. Ang gatas, buhay natin dapat gatas. Pero once na ito yung nalagyan mo ng ano bang Oreo? Ano Oreo? Hindi mess up yun, di ba? Contaminated na kahit ano, hindi mo na maalis yun eh. Pero kaya linisin ng Panginoon. Kaya linisin. Ngayon, ating tingnan naman ng isang kapatid natin, maring kagugulat ninyo na siya ngayon ay kabilang na sa mga magkukumit ng kanyang buhay. Kilala natin ito, pero yan natin siya mismo magpatuto. Si Aileen. Aileen. Una-una po sa lahat. Salamat po sa biyaya ng pagkakataon na po. Ito po yung pinaka-aantay ko po sa 5 taon ko pong nag-a-attend dito sa church na ito. Una-una sa lahat, sa hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Aileen Dumao, kapatid po ni Sister Sandy. Bata po ako, talagang pinanganak akong masakitin, talagang suffered po yung parents ko sa kung saan-saan pinapagamot talaga ako dahil sa kidney problem ko po. Ako po yung stone former po. Kahit po operahan, babalik ko yung operahan. So, 1999, diniklear na po ng doktor na yung isang kidney ko hindi na po gumagana. Tapos yung isa, hindi siya pwedeng operahan kasi puno siya ng nakna o abscess na tinatawag. So, hindi ko pala alam na pinakausap pala yung mga kamag-anak ko na hanggang 3 months na lang daw ako kasi bloated na po ako, naninilaw. Mas hirap na po akong umihi. As in, alam po ni Ian yan. Bali, isang buwan po ako sa hospital noon. At hindi nga po ako maka-discharge sa hospital dahil po doon sa infection na dumadali sa katawan ko. So, ang ginagawa ko po, yung aking asawa ng kapatid ko, yung thermometer po, kasi yung lagnat ko nga hindi po bumababa sa 49 at 39 po. Tapos yun, nagno-normal dahil pinaganan ko sa akin, yun pangdadaya ko yung ginagawa ko doon. Para lang makaalis ako doon sa, maka-discharge po doon sa hospital na yun. At noon, binayaran ako yung bill, walang nangyari operasyon. At mayroon akong narinig na faith healer po. Ginawa ko, nagpapatanggal ako ng mga dextrose lahat-lahat, binayaran din, pero wala pang sign ng doktor. Ang ginawa ko po, hindi ko maintindihan bakit sumakay po ako ng taxi. At naghatid po ako dun sa faith healer na yun. Sumunod na lang yung mga kamag-anak ko doon. At timing din, naabutan ko yung faith healer na yun. Aalis din, punta po siya ng Davao. Sabi ko, magpapagamot po ako at narinig ko po kayo mga galing kayong magagamot. Yun, pinahiga ako doon. At dire-diretso po niya akong inoperahan. Talagang meron siyang mga bola.
At parang binakyong ko yung likod ko, nilagyan niya ng siguro 3 lagay doon. At nakita ko po yung mga stone talagang lumalabas. Hinugasan niya ng Coca-Cola at talagang stone talaga. Sabi pa nga niya, i-compare niyo doon sa stone, parehas lang yun. So, binigyan niya ako ng 6 months gamutan, may mga powders ang pinainom. Pero hindi ko alam, tinaningan na pala ako ng doktor. Hanggang dumating po ng February, birthday ko pa. Nag-celebrate yung buong pamilya ko, doon nila sila sabi na nalampasan mo yung taning ng doktor. Noon pa naman yun, talagang hindi ko matandaan, hindi ko alala kung gaano kahalaga pala ang buhay. Hanggat yun, sa una-una pa lang, talagang at the first marriage ko, mali na ko. Dahil doon na, nagpakasal ako sa taong hindi ko mahal dahil nga nabuntis ako. At when I was 19 years old. Hindi kami nagkakaintindihan, 3 taon na kami nagsama, iniwan ko siya. After couple of years, mayroon na naman akong iba. At yan po yung bunga sa inyo. At sa mga panahon na yun, namuhay kaming mayaman, kotse, may bahay, lahat mayroon pera. Pero, wala akong piso pa. Hindi ako pwedeng lumabas. Nasa bahay lang ako. Although lahat andyan. After 7 years, nagkasakit po siya. At yun yung panahon na yun na wala na siyang time sa akin. Pero beside that, yung bahay po na binigay niya, lupa, binawi din yun ng Panginoon. Talagang niladlad niya ako sa mga maling gawa. Tapos hanggat yung bahay binenta ko, pinatayo namin doon sa bahay na lupa ng ating ko. Hanggang ngayon nandun pa rin. Yun yung bahay na iniwan ko sa probinsya. Pagkatapos, nag-decide ako na hiwalay na naman siya ulit. After 7 years kami naging kamay ng daddy niya. Pumunta kami dito sa atik ko, Manila. After 2 years, pumunta po ako ng Korea. Pagdating ko ng Korea, hindi po maganda yung pagdaan ko doon. Talagang hinip up ko lahat yung dapat mapuntin kong trabaho dito sa Pinas. Pinili ko po yung iniisip kong makapera ng more than para sa kinikita. Pagdating ko ng Korea, talagang grabe po yung pagsubok na aking nadanasan doon. Akala ko hindi na ako makabalik dito sa Pilipinas. Kasi po, yung napasukan ko po na trabaho ay hindi po marami. Yung pagpalis dito, okay. Pagdating doon, hindi po ang trabaho namin. Nagtrabaho po ako sa bar bilang juicy girl na tinatawag. Nung pagdating ko pa lang doon midnight, diniretso na po ako doon sa lugar na kung saan ako nagtatrabaho. Pero bago nung napili na lugar na yun, 10 bar pa ang pinag-ikot-ikutan kung saan po ako nararapat. Dahil 35 years old na po ako pumunta ng Korea. Nagulat po ako. Nung pagpasok ko doon ako pala iwan ko. Doon na po ako magtatrabaho. As in, ang kasuotan po nila ay parang nagugubad na lang po. Pero ang in-apply po senior. Pagdating doon po, hindi po kami pumaka. Kundi, entertainer po. Talagang aalawin namin sa flesh po yung mga tinatawag na GI. Yun po yung mga Amerikano pong mga Air Force at saka Navy at saka kasi
sa military. 3 buwan hindi ako nagpaparamdam sa pamilya ko. Parang paranoid ko ako. At ako'y nalulungkot sa mga kapwa ko Pilipino doon. Instead na i-encourage nila ako na makaalis sa lugar na yun. Lalo pa nila akong pinupost na huwag ka nang gawin mo na lang yun kung ano yung nandito ka. Alam mo yung pamilya natin nangangailangan ng pera sa Pinas, pero hindi naman ganun yung aking pananaw doon. Masalimuot po yung buhay ko sa Korea. 11 months po akong nakakulong doon sa pinagtutuluan ko. Pero yung ate ko, hindi po siya nagsasawang nagpapadala ng mga gastos. Although hindi tagos sa puso ko yun, pero ngayon ko na na-realize na yun pala yung daan na mamumula na mayroong Jesucristong tagapagligtas. Ngayon naligtas na po ako. Lahat po ng mga kasalanan ko, yung adultery, talagang kasumpa-sumpa sa harap ng Panginoon. Ngayon po, andito ako sa harapan. Binulit-ulit ko po yung John 1:1 hanggang paulit-ulit ko doon binabasa ko. Yan yung laging sinasabi na parang ito yung tip sa buhay ko. Na ang kaligtasan malinaw na malinaw kahit sa simpleng word lang maintindihan mo. Tagus po at talagang babaguhin po kayo sa biyaya ng Panginoon. Salamat po. Wala pong imposible sa Panginoon. Maring sa mata ng tao, mahatulan natin ang ating kapatid, pero lalahan natin ang puso ng Panginoon na marami siyang na-encounter ng mga babae na grabe pa sa mga kasalanan. Meron siyang na-encounter na may 7 husbands. Pinatawad ng Panginoon, talagang kanyang pinagaling. Meron siyang na-encounter na isang babae with 7 spirits. Evil spirits, wicked spirits. At meron siyang nakitang sa babae isang prostitute na nahulog mismo sa akto. Pinatawad ng Panginoon. Pero sa mga tao, hindi mapatawad ng mga tao. Ang kondisyon lang ng Panginoon is sin no more. Sin no more. At yun ang pinawakan ng ating kapatid. Siya po ay nireconstruct muli ng ating Panginoon sa isang bagong buhay. Isang sayang na buhay nung araw, pero ngayon tinayong muli. Ito'y gusali na ng banal na Espiritu. Kaya purihin natin ang Panginoon sa buhay ng ating kapatid, si Sarah. Ngayon naman, dumako tayo sa mga kalalakihan. Medyo mahaba na yung oras natin. Pero ngayon po man, lahat ay mayroong pagkakataon. So unahin natin si Jerome. Si Jerome. Asan si Jerome? Jerome, pakilala pa muna ano ang biyayang ginawa ng Diyos sa buhay. Una po ako si Jerome Edel. Amo ako si... Una po isang malaki pong pribileyo ang tumayo dito para bayad po yung ginawa sa akin po. Unahan ko na po kayo kung iiyak po. Ano po yung buhay po dati. Yung buhay po namin dati, kahit ano rin po kami kasi malakas po kumita sa papa. Ano rin, lahat ng gusto namin tutustusan niya. Kasi contractor pa siya. Pero yung ano po yung wala pong kakontento, wala pong peace sa bahay, wala pong kapayapaan.
lahat po may pride, lahat mataas na pagsabihan, ayaw tumanggap ng pagsabi ng magulang, laging pakontra yung sinasabi ko. Malakas po ako sumugod sa mga magulang ko na parang iniisip ko po. Pero matagalan po na hindi po, salamat po sa Panginoon sa ginamit niya rin po yung magulang ko na si mama tapos si papa na hindi po sila nagsawa na atin po kami dito sa church para po makilala po yung totoong kapayapaan po sa Kristo lang, hindi po sa mga bagay dito sa mundo. Gaya po ng pinupush ko yung sarili ko sa mga pangarap ko na kailangan maabot ko to para sa makatulong sa mga magulang ko, para maiaw sila sa iyo. Pero yung totoo po, kahit na anong gawin mo pagsisikap para maabot mo yung mga pangarap mo, para maitaas mo yung sarili mo, wala pong kwenta lahat, walang kabuluhan. Kasi kagaya po nung sa may mark, hindi ko po alam kung anong verse na chapter yung ano pong sa-isay nung buhay dito sa mundo, magain mo yung lahat ng bagay kung wala naman yung kaisa-isang espiritu mo, yung mga ano sa Diyos, sa impyerno. Akala nyo rin po sa akin na dati na tahimik lang, bait na walang sabi na parang walang kasalanan. Madalas po ako kinukumpara ng mga magulang ko sa mga kapatid kong lalaki na yan, ano yan, parang kulang na lang sabihin na banal kasi parang kasi masunurin sa magulang. Walang hindi nagmumura. Mabait po talaga tingin sa labas, pero ito po depraved din po na lahat ng gusto ko masunod. Yung ayaw ko rin na dinidiktahan ako ng magulang ko. Pero salamat po sa Panginoon. Pinakita niya po sa akin yung katayuan na hindi po ako banal, hindi karapat dapat, pero salamat po na pinakita niya po sa akin. So mga magulang, ganyan may lesson doon, ano? Kaya nga sinabi ni Sister Am, ang tingin nyo sa anak ko ay masunurin, mabait, pero marunong na magtago ng kasalanan. Mari nakikita yung anak ninyo na makasalanan sa panlabas, hindi niya kayang itago yung kanyang kasamaan. Pero pareho lang. Yan ay malalantad pagdating sa mismong karanasan nila kay Kristo. Yan ang magpapahayag. Kaya huwag kayo magtiwala sa anak ninyo na mabait, masunurin, okay lang. Sabi nga, sa Psalms 51 verse 5 pa nga, sabi ni David, sa sinapupulo ng aking ina, ako ay pinaglihis sa kasalanan. Makasalanan na. At kanya-kanya lang paraan paano ilabas. Maaaring iba sa panlabas, pero iba naman sa pagtago. Pero pareho lang kailangan si Kristo. So, salamat sa Panginoon dahil may kasama ng birthday ngayon. Sana mas maganda kung pamilya, no? Ano, boy? Lahat na. Kami na nga. Amen. Ngayon naman, tawagan natin si Makmak. Si Makmak. Ako si Mark Larissa. Kaya po sa tawag na Makmak. Ako yung anak ni Deacon Ron. Dati po, umati natin dito. Parang wala naman po akong pakialam sa mga preaching dito, yung sa preaching, tapos pati yung sa iyo. Tapos nung parang nagkaroon ng panahon na nagkaroon ako ng kaibigan na sabi kong bad company. Then, anong high school ba yun? Then, minsan, tinuruan niya akong
pumasok, tinuruan din akong manigarilyo sa kanin ng mga anak. Then, minsan, tinatago ko yun kay Papa. Hindi na alam yun. Pero nung, dahil nga dito sa iyo, pangangaral ni Pastor, na lagi niya sinasabi na bad company corrupts good moral. Then parang nagising ako sa kakukuhanan na hindi ko dapat sinasamahan yung mga ganun tao. Then, nung panahon na yun, hindi ko na sila masyado pinapansin. Tapos sarap ko sa Panginoon dahil pinilis sila mismo ng Panginoon dahil dinipat sila mismo ng bahay. Salamat tayo sa Panginoon dahil kung sila nilipat, siguro baka tropa ko pa rin. Then, dahil sa mga narinig ko mga pangangaral, magkaroon ng time na makatin ako ng Camp Revap Bank last 2014. Then may message doon na only sa grace ka lang maliligtas. And nakikita nyo nga ako na dahil kasama nyo lagi ako dito sa worship, sumusunod ako kay Papa na hindi mo na ako umaangan na pumunta lagi ng church. Hindi dahil sa pagiging masunurin, dahil maliligtas ka, kundi ito lamang isang biyaya ng Panginoon. Tapos nung interview na, akala ko di ako makakapasa. Kasi huli akong tinawag. Dito na yung mga short talaga na ano. Tulog-tulogan ako. Ayun kaya nandun ako nakaupo lang. Nakapahan ako. Tapos yung tinawag na ako sa loob. Pag mag-install ka ng mga application, kaya ng mga yung mga disclaimer, di ba? Ang pagkakasabi sa akin, okay, kung hindi ka ba matatanggap, papatuloy ka pa rin ba? Pinabahan lalo ako. Tapos din, mga sunod na sentence, yun pala na kasada naman pala ako. Pinabahan ako. Tapos nung pagkatapos na, interview, feel ko natapos na yung details ko sa thesis 3. Alam ko yung batang ito, silang dalawa, si Sigoy, dito na lumaki sa church yan eh. Noong si Inday, Mrs. ni Ron, ay member naman dito yun. Dito talaga sila lumaki, dito sila na disiplina, naturuan ng mga bata. Pero hindi mo masabi na talagang sila ay mga mananampalataya na. Pero dahil sa pagtitiis, lalo si Inday, nakita ko sa buhay ni Matbak at saka ni Bigoy, yung pangangaral ng nanay. Napakaganda po yung Proverbs 22 verse 6, di ba? Train up your child the way they should go. And when they become old, you will not forget about it. Hindi lang makakalimutan. So, at yun naging bunga. Hindi lang dahil doon sa mga preaching, kundi natamna na talaga siya ng totoong binhi ng Panginoon. At ito, ngayon, nag-manifest na. Kaya isang karangalan na isang kamayan. At inantay ko rin yung dalawa. Sana sa pagbabalik ko, Lord willing, siguro mga after 2 years, nandito naman. Okay, so ngayon, tawagin natin ang, ano ba? Si Melvin. Si Melvin. Okay, si Melvin. Ito, may patutuwa ko rito, no? Kay Melvin. Alam niyo, hindi ako seryoso sa pag-interview rito eh. Kasi ito yung tatanungin ko yan, halos every Sunday, hindi rin sa seryoso magsasagot sa akin. Sabi ko, Melvin, for pa-interview ka naman. Yung pala eh, sige, kabukan. Ikaw ba eh, Cristiano? Ay, hindi pa. Kaya nung interview namin ni Dico Noli, sabi ko, patrabang Cristiano ka.
Yan, no, hindi ako seryoso. Pero siya seryoso nung time. Kaya ngayon, Melvin, ikaw na pa mga ka. Una sa lahat, ako po magpakilala sa inyo. Ako po si Melvin Galgao at pinanganak ko sa lugar ng Bukidnon. At ako pinanganak ng May 8, 1978. Ang buhay ko noong pagdating ko rito sa lugar ng Magdiwang, masasabi ko napaka-lupit ng taghala sa akin. Dahil po ako ay lasinggo, lahat na yata ng bisyo na sa akin na. Maliban sa pagdadrugs, yun ang hindi ko nagawa. Ako po noon ay na rin ang maraming karelasyon na babae at lahat nasabi kong nasaktan ko sila. Hindi naman sa pagmayayabang. Kung titignan ko talaga yung tunay kong pagkatao, napaka wala talagang kwenta. So salamat sa Panginoon dahil napaalala niya sa akin ang lahat ng aking pong napakinggan ng mga mensahe patungkol sa kaligtasan na hindi pa pala huli ang na ako'y lalapit sa Panginoon. Sa tuwing may pangalan si Pastor na aking pong pinapakinggan, laging nangungusap sa akin yun. At tulad na lang pangaral ni Pastor na sa 1 John 1 na kung sino mang magpahayag ng lahat ng mga kasalanan, ang Panginoon ay sadyang mapagtiis at mapagmahal at mapagpatawad sa lahat ng kasamaan. So, ako po ay mayroon na rin anak na tinatago-tago noon pa, ngayon, ano siya, 6 na taon na gulang ngayon, nasa Cebu. Yun ay hindi ko nasabi noon pang, kahit sa mga kapatid ko, hindi ko sinasabi yun. Bago ko lang nasabi kay Ate Sini, na lahat ng mga gawa ko talagang hindi naman dapat sabihin dahil nakakahiya na ito. Kaya, ayun, sa lugar namin, halos yata tao dyan nakakilala sa akin. Ako yung lasinggo, nag-aamok sa daan, nakabreak pag naglasing, nasa highway ako, dahil ako may itak ko naradala. Tapos, mayroon ako marinig na pangalan ko pag hindi ako maliwanagan sa sinasabi niya, pupuntahan ko siya pang aking masaktan o anuman. Kaya yun, lahat na yun ay akin na pong kinalimutan. Kaya ayaw ko nang balikan ang mga kasalanan. Yun lang po. Thank you, Melvin. So, nakita natin small but terrible. Para itong yung sa pinuno ng book, palakas ng araw. Pero salamat sa Panginoon dahil totoo yan, talagang nabago siya, ginagawa siya ng Panginoon, at ngayon siya isang matutunan bilang isang Kristiyan. Okay, thank you. At panghuli at hindi naman, last but not the least, kasi malaki siya eh. Si Michael. Good morning po. Ako po si Michael Galapos. So, ngayon lang po ako, nung bata pa lang ako, lumaki na rin ako sa pananampalataya na is mga magulang ko. So, lumalaki hanggang nasa 28 years old na ako. Ganun pa rin paniniwala ko na talaga yung pananampalataya ko okay na minsan talagang pag yung Holy Week sumasama ko yung pagpipilitensya yun talagang sinusugatan yung likod ko tapos pinapalo ko
So parang sa madalas salita, sinasampa ko yung sarili ko. So naglalakad kami ng siguro malayo-layo rin na nakatapak, yun, sa gitna ng kaarawan, mainit yung kalsada. So yun ang inaano ko para masabi ko ako yung ligtas na yung mga kasalanan ko. Pero dumating yung time na naisip ko parang may mali rin na minsan na kapag natin ako ng church na dito na rin po ako namulat na yung preach ni Pastor Boy tungkol dun sa pagsampa sa mga tauhan, yung mga gawa ng tao. So parang nung una in-ignore ko lang. So pero bumalik pa rin ako para kasi yung time na yon parang may kulang. Parang sige, balik ako Sunday, baka may kasagutan na. So nasagot naman, pero andun pa rin, may tanong kulang pa rin. Tapos yung lumabas na si Nicole, yun nga, nakilala niya na si Nicole, na special siya. So natanong ko rin sa sarili ko, bakit sabi binigay yung ganung bata na special, ginagawa ko naman yung lahat na pagpapakasakit. So, ayun, tuloy-tuloy pa rin. Tapos nung last year yata, ginawa yung dito, Holy Week yung ginawa yung concerts. So, parang hindi ako umuwi kasi wala kami pamasahe na eh. Wala ako pamasahe kasi yun yung umuwi ako namin. Tinanong ni Pastor kung ano yung parang kung hindi ako nagkakamali sa tanong niya, ano yung nakukuha ko sa pastor doon. Sa pagpakapa ako, sabi ko, pastor ko na kamulatan ko lang po sa mga magulang ko na gano'n, pag Holy Week, kailangan hindi kumain ng baboy. So, kailangan parang magmuni-muni before and before. Yun nga, kailangan yung parang yung kasalanan buong year, kailangan mo magpakasakit ng time na yun dito sa ako. So, kaya nga sa age ko 29, so salamat po sa Panginoon na namulat po ako sa katotohanan. Alam ko marami pa akong dapat matutunan. So, salamat po sa inyo, mga gabay po. Okay. Thank you, Michael. Alam niyo, pagka napuksan ang puso natin, tulad kay Lydia, no? Ang sekreto doon kay Lydia, hindi dahil binuksan ng Panginoon ang puso niya, kaya siya nanginig. Kung babasahin yung malinaw sa Acts 14:36, ba yun? 14:16, na sabi doon, at sili, isang babaeng nakinig kay Pablo, at dahil doon, binuksan ng Panginoon. May katungkulan tayong makinig. At kapag binuksan ng Panginoon, yun na nga, para kang kumain ng mani, mamaya hindi na titigil. Kaya si Michael, tuwing Huwebes, doon sa Magdiwang at saka Sunday rito, gusto yung bumalik kasi may kulang. Nasagot naman yung unang may tanong, pero pag uwi niya, may tanong na naman siya. Kaya babalik siya ulit. Nag-Sunday, nag-Huwebes, nasagot na naman. Pero pag uwi niya, may tanong na naman. Kaya babalik na naman siya. Pero hindi niya alam, gumagawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Ang Diyos na nagbigay ng kamuhawan sa kanyang puso sa salita ng Panginoon. Kaya ito po nangyari. Bahagi lang ito sa mga nangyari sa buhay ng ating mga kapatid. Kulang po, oras pa rin patutunin nila ang lahat-lahat. Pero sapat na po yun na makita natin, makilala natin na mga tao ito ay niligtas ng Panginoon. Kung nagawa ito ng Diyos sa kanila, na sila mismo umamit kung gaano sila makasalanan, kaya rin gawin ito sa iyo. Kaya rin. Ang sekreto, makinig. Makinig ng Ebanghelyo. Dahil sa Ebanghelyo, nagsisimula ang pananampalataya. Eh ngayon po, tayo po ay dumako sa ating panalangin at tayo magkaroon ng lunch fellowship natin at bilisan lang natin para tayo pumunta roon sa Magdiwang para saksiyan po ang bautismo ng ating mga kapatid. Tayo po manalangin. Opo Panginoon, nagbubunyi po ang aming mga puso tungkol sa mga gawa ninyong kahanga-hanga at
napakabiyaya ng iyong ginawa sa mabuhay ng mga taong ito. Na kung ituturing sa sanlibutan, ituturing sa kapwa-tao, basura po ang kanila pong buhay. Ngunit napakabuti ninyo sapagkat anumang basura ang tingin sa tao, ito'y binabago ninyo. Binibigyan nyo ng bagong puso at higit sa lahat, inilalagay ninyo ang espiritu ng iyong buktong na anak na si Jesus upang sila'y makatawag sa inyo na may karapatang tumawag ng Ama. Ama ko, sapagkat binigyan nyo sila ng karapatang maging anak ninyo. Salamat po Panginoon, ito isang kayamanan, ito isang kagalakan, ito pagbubunyi ng inyong iglesia. Sapagkat Lord, tunay na nagpapatuto kayo na kayo nasa aming kalagitnaan, gumagamit lamang kayo ng tao, Panginoon, upang ipahayag ang iyong salita. Ngunit hindi po sa bibig ng mga manggagawa o mga ngaral nagmumula po ang salitang kaligtasan, kundi nagmumula lamang sa iyong bibig na ipinapahayag po ng mga instrumento ninyo. Kaya salamat po Ama sa iyong pong pagliligtas na may magligtas pa kayo, Panginoon, ng mga tao at idagdag sa inyong lokal na iglesia na ito. Maraming salamat po at lahat ito'y samot dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.